Laki na ng mga dahon nila. Maabot na nga sa sa net natin. Nakakatawa, imagine mo, di ba? Ano lang, binhi lang yan. Oh, ang liliit lang. Buto lang naging ganyan, no. So, nakakatawa. Ang siya nilang pagmasdan. Ilang months to? 2 months? Mga 2 months na siguro, almost 3 months, ganyan. Tsaka nakatulong yung pag-ulan. Oo. Nung umulan, talaga naging no. Mas lalo silang Mas lalo lumago. So mas, ito ang ganda na 14 na siya Ilan na? Parang ganda ang dami na ito sa talagang Apat talaga. Pahaba na sila yung mga bunga, mga kasabong. Magandang umaga, mga kasabong kagala. Welcome back dito sa JBit Libra Farms. Mag-update lang tayo ngayong umaga. Medyo makulimlim ang panahon natin, no? Kakaulan lang. I-update lang namin kayo dito sa aming mga tanim na okra. Ito, ginawa natin to para maging dual purpose yung backyard natin. Nagtanim tayo ng okra at mga bell pepper. Ito na yung ito na yung update. Medyo malalaki na sila. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang medyo halos naging puno na yung iba. Yan, katulad nito. Malalaki na sila, no? At napakaganda ng pagmasdan. Yan. Hanggang dulo siya. Bali yung iba, tabi-tabi. May nagsabi sa atin na hindi natin kailangan ipaghiwa-hiwalay dahil nasa lupa naman sila, no? Wala sila sa paso. Kaya okay lang kahit tabi-tabi. Tama-tama naman yung naging spacing natin sa pagtatanim. Meron na rin nga pala mga bunga to, mga kasabong kagala. Ito. Papakita ko sa inyo, no? Ayan, no. Yan, so yan, nakakatuwa. Masaya tayo dahil naging successful yung pagtatanim natin. Galing sa buto at naging naging ganito. So nakakatawa siyang halos lahat na ng tanim natin na okra meron na siyang bunga. Yan, malalaki na. Ayan na sila. Ito yung buto nito galing to Nueva Vizcaya. Ito yung okra na mahaba. Sabi sa atin ng tita namin sa Nueva Vizcaya, ito yung okra na mahaba ang bunga. Kaya magandang klaseng okra to, mga kasabong kagala. Ayan yung partner natin, nagbabalis na naman siya. Sobrang kulimlim na naman, uulan na naman. Nandito tayo sa Parting Rizal. Medyo maulan dito sa Rizal area. So baka talagang tag-ulan na talaga. Ito yung mga ibang bell pepper natin. Natutuyo dahil yun, nabababad sa ulan. Any suggestion mga kasabong kagala sa bell pepper kung bakit natutuyo itong mga bell pepper natin? Pa-comment naman mga kasabong kagala. Anong suggestion nyo para mapaganda namin ang pagtubo ng mga bell pepper natin? Pero meron tayong bell pepper sa taas. Maganda naman yung tubo na nangyari. Pero nasa paso siya. Nakakatawa lang na meron na tayong mga manok. At meron na rin tayong mga tanim. Halos lahat may bunga na. Ang gaganda na. Malaki na yung bunga. Dito sa labas na inilipat natin sa mga paso. Tignan natin. Tara, samahan nyo. Ito naman yung mga ilang piraso na nilipat natin sa paso dahil masyado na silang dikit-dikit. Kaya inilipat natin yan sa ganyang klaseng paso. So, kahit na lang na mga recyclable na Ito na yung mga container na mga recycled container na ginamit natin.
recycled lang para hindi na tayo gumastos. Kasi yun naman talagang aim natin, no? Na hindi paggastos sa pagtatanim. Tipid. Kung ano, no? Mas maganda kung tipid. Hindi naman tipid, pero mas maganda na wag na tayong gumastos dahil yun yung aim natin sa pagtatanim. As much as possible, talagang mas malaki yung container na kinukuha natin. Yung mga 6 liters naman na tubig, 6 liters na tubig, ginagawa natin, talagang sinasagad natin ng putol. Para maraming lupa rin naman ang mailagay. Para maging malaki rin naman. Ayan sila, mga ganda na sila. Mga ilang, siguro isang buwan na lang din to, magiging katulad na to ng mga pinakita natin na okra. Sa mga unang part ng video natin na to. Ayan yung partner natin, no? Siya yung nag-aasikaso na ito. Siya yung magangang kamay. Nakasikasi niya. Ang lalaki na, ano? Sumasabit na sa net natin dito. So, sobrang matataas na. Bali hanggang bewang na to itong mga okra natin. Pwede mo yung i-harvest next month. May part nga pala na konting bumansot dahil ito yung mga part na hindi ganong naaarawan. Kaya yung iba rito, inilipat din talaga natin sa container para maarawan. At ito na yung naging resulta. Yan, naarawan sila at hindi na sila naging bansot at lumalago na sila. Actually, meron na nga rin yatang tumutubo sa container natin na bunga. Ayan. Kakabunga na rin siya. Yan. Ito pa. May mga bunga-bunga na rin mga sabong kagala. Mga ilang isang buwan siguro malaki na yung bunga na ito. Ha? Apat. Ano na? Ito na po daddy, ito na yung ano, bunga-bunga. Ayan, nagbubunga na sila. 14 ano na? Mga ilang days na lang to, ilang weeks. Mahaba na to, pwede na silang i-harvest. Pwede lang i-harvest. Ito naman yung mga update natin sa mga alaga natin ng mga manok. Yan, yan yung mga palulugunin na natin. Dahil ilang araw na sila nabababad sa ulan. Kaya palugo na sila. Ano ibig sabihin pag magbabagsak na sila ng mga balahibo, magpapalit na. Magbabagsak muna sila ng balahibo. Tapos unti-unti sila nagpapalit ng balahibo. Yan yung mga makikita mong balahibo na yan, mawawala lahat yan. Papalitan na ng bago yan, magsasariwa na sila. Ayan, mga ilang months na yan? Siguro mga December, November, pwede na sila ulit. Base na sila. Oh, ganun katagal talaga, 6 months. Pero wala namang ano yun. Walang ano. Walang epekto sa kanila. Makakasakit, rashes. Masakit. Kung masakit, masakit ang katawan talaga. Kaya hindi pwede silang kapit-kapitan. Dahil pag kinapitan mo sila, baka tukahin ka o paluin ka. Ay, ganon. Pagka naglulugo ng manok, yun ang pinaka unang-unang wag na gagawin. Kapitan. Kasi para silang nilalagnat. Sariwa, masakit talaga sa katawan. Nagkakaroon din ng dugo. Oo, kasi talagang pag nabunot nga yung balahibo niyan, makita mo, pag sariwa, may dugo talaga. So masakit yun. Siyempre, iba parang sugat. So talagang wag mong kakapitan. Ito ano, ito yung sa kainta, CFC. Pero palulugon na rin natin to. Maglulugon na rin siya, no? Kulang-kulang na rin yung mga pakpak niya. Ito, napakahusay talaga nito. Grabe. So, ayan lang, no, mga kasabong kagala, yung update natin muna sa mga alaga nating okra at sa mga ilang
bilang ng mga manok natin na palulugunin. So hanggang sa muli, thank you for watching and have a great day. God bless. Paalam ka na. Bye-bye. Bye-bye.